Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga pahayag ni Secretary Vince Dizon, kagagawa niya as DPWH Secretary na tingin ko nagdala ng matinding kahihiyan sa Pangulo. Okay, update lang tayo sa fund drive natin for the Brave 18 Marines. Meron na po tayong naipon sa GCash na 100,000 pesos ipapadala na ngayong araw. This makes a total of 470,000 pesos ang naipon na natin contribution ninyo, voluntary contribution na tulong sa Brave 14 Marines. So sa mga gusto pang magpadala, ito po yung GCash number natin, 0966, pasensya na kayo, medyo balibaliktad ang number, 0966 265-8480. 0966-265-8480. Pangalan ng GCash, Evan Henry Sibug. Echo Victor Alpha November. Ito, balita ng phase 1. Balita ng sandali Ito, Facebook reel posted by Dennis Amor. Balita ng GMA News. Super confident, super, sabihin na lang natin, yabang na DPW Secretary. Utos ng Pangulo, gamitin natin ng tama yung pera ng bayan. Kaya ito, ginagamit natin tama talaga. Ayan ang nangyari ngayon sa project niya sa EDSA. Nakakaya. So, ang number one na paya ito ang Pangulo dahil sa kapalpakan ng kanyang DPWH Secretary. Well, sabi ng Pangulo, gamitin yung pera ng taong bayan sa tama, hindi yung ninanakaw. So, yun ang ginagawa natin ngayon. And itong EDSA, hopefully, kung magagawa natin sa EDSA, dapat magagawa natin po kahit saan. Kita naman natin yung quality. So, pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality. Wala pa isang taon mula nang simula ang bilyon pisong EDSA Road Reblocking Project. Nagkaroon po ng bitak ang kalsada, kabilang na yung bahaging tapos na ang rehabilitasyon. Saksi, si Oscar Oida. Matapos humupa ang mga pagulan sa Metro Manila ngayong linggo, ito ang bumungad sa mga motoristang dumaraan sa EDSA. Natagdag na naman ng lubak ang pangunahing lansangan ng Kamaynilaan. Sa bahagi ng EDSA Kalayaan, southbound, kita ang malalalim na uka na puno pa ng tubig. Gayon din sa may busway sa may parting Estrella. Abala at posibleng peligroso sa mga motorista ang mga yan. Lalo't mahigit 400,000 sasakyan ang dumaraan sa EDSA kada araw. Inabutan namin kanina ang mga taga-Department of Public Works and Highways na isa-isang tinatapalan ang mga lubak. Kaya di nadaanan ng mga bus ang bahaging ito ng busway hanggang sa may parting Buendia. Sinubukan namin silang kausapin pero di raw sila otorisadong magsalita. Pero bakit nga ba nauwi muli sa lubak ang ilang bahagi ng EDSA matapos ang ilang araw lang na pag-ulan? Yan ay kahit katatapos lang ng phase 1 ng road reblocking ng EDSA kasama ang bahaging nakitaan namin ng lubak. Matatanda ang sinimulan niya noong bisperas ng Pasko noong nakaraang taon at ginasusan ng 1.2 bilyong piso. Well, sabi ng Pangulo, gamitin yung pera ng taong bayan sa tama, hindi yung ninanakaw. So, yun ang ginagawa natin ngayon. And itong EDSA, hopefully, kung magagawa natin sa EDSA, dapat magagawa natin po kahit saan. Kita naman natin yung quality. So, pagka talagang tama yung paggamit ng pera, makikita mo sa labas ng quality. Wala pa isang Ano na? Secretary Vince Dizon, may mukha ka pa bang may harap sa taong bayan ngayon? Ito yung in-inspect niya kagabi, yung mga sira-sira. Napamura na lang siya sa galit. Kayan. Puta naman, oh. Ano nangyari nito kabago-bago. Bakit nagkaganyan? Section, sir. Putang ina talaga. Dapat Malutong. natin to Parado oh. Ayan hindi gumalabas oh. Kita mo doon tinan mo, ayan Hindi gumalabas Hindi gumulusot oh. So, ang nangyayari, since lowest point ko ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, lahat ng tubig na bumababa dito,
naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, Oh! nakakalabas yung tubig. Barrier. Kaya ako sa mga to eh. Bakit hindi naman na-anticipate yun eh. Iniisip nila, magde-drain naman yung tubig doon sa mga butas na yan. Eh, hindi nangyari. Early this morning, maglalagay na ng gaps yan para lumabas yung tubig. Tapos, pag inayos natin to, kailangan i-slope natin ng Eh, asa na yung pagmamayabang niya? May isang interview, Pinky Wave, nag-interview last year bago simulan. Pinagmayabang niya, high quality daw na asfalto ang gagamitin. Tapos bagong technology na mas mahal nga lang. Kaya lang, nung tinanong siya ni Pinky Wave na baka naman 1 taon lang yan, masisira na. Ay hindi! Ang sabi sa akin, aabutin niya ng 5 years. Asa na, Secretary Dizon? Yung 5 years niyong pangako, parehas kayo sa inyong Pangulo. Again, i-connect ko lang ha, itong style ng administrasyon ngayon. No, 2 years ago, inopen yung longest bridge sa Mindanao, pinagmayabang ng Pangulo. Legacy daw niya. After 1 month, yung Pangil Bay Bridge sa may Lanao del Norte and Misamis Occidental, after just 1 month, katatapos lang ha, butas-butas na ang kalsada. Bakit? Kasi yung low quality na asfalto ang ginamit. Kaya kahit yung sinasabi ng Secretary Dizon na high quality yung ginamit, lumalabas low quality dahil naulanan lang, nabagyo lang, na-wash out na. Yan ang tatak ng Marcos Jr. administration. Matatawag mo talaga na the best president we ever had. Yan ang kanyang legacy na iiwanan, build better kuno, build better more. So, nakakaya. Ginamit pa naman niya ang pangalan ng Pangulo. Sabi ng Pangulo, gamitin natin ang tama ng pera. Ngayon, nagamit ba ng tama yung pera? Nakakaya kayo. Kaya, tama yung sabi ng Pangulo, mahiya naman kayo. Huwag nyo nang lukuhin ang taong bayan sa mga project nyong ganito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero mapag-ilisan, aman o sila. Di ba? Giangkat ka gamay. Bet, yan na. Patuloy ang sila. Napiko pa sa langsang ko ba? Bali na kung may ganyan na dahil. Sige. Ayan. Ug karon nindot na gid kayo ang ilang balay. So nakabalay na gid ka. Wala na gid ko. Nindot na gid kayo. Salamat dito sa Ginoo nga Oh. naka Salamat sa Ginoo nga ug sa nag-sponsor ani nga
og nakatan sa video nga nakabalay na gid ko. Oh. Salamat pod kayo. Salamat. Salamat.